Yung tanong natin pastor, handa ba tayong mamatay Yeah. para sa ano? So yun yung tanong Mm. ano. Ang sagot ko sa sarili ko, okay lang. Kung yun yung Mm. maging consequences ng mga pinagsasabi namin dito para sa magkaroon lang tayo ng pagkagising, ayos lang. Ano? Kaya yun, pastor. Sa'yo, pastor, sa tingin mo? Matagal na, Mark Paul. Amen. Dinedicate ko yung sarili ko sa ministry na ito na pagtutuwid ano ng church. Si Jesus, kapag sinasabihan niya yung mga Pariseo ng hypocrite, sinasabihan niya ng kung ano-ano, he speaks to them gently. Kumbaga, sinasaway niya yung mga tao na Mhm. yon in Yeah. a same way na matatamaan talaga sila kung ano yung sinasabi ni Jesus na Mhm. mali nila. Pero parang ano yan, pastor, parang kapag pinagalitan ka ng magulang o kaya ng tatay, hindi naman Mhm. kanila Mhm. kaaway kinagagalitan Yes. ka kasi Oo. meron siyang pakialam doon sa atin, itinatama tayo. Kaya ang tinitingnan natin minsan si Jesus kapag nagsalita ng parang mabigat na mga salita sa mga Hudyo, parang inaaway niya. Hindi ganoon mga kapatid. Para sa akin yun yung nakita ko Oo. na sa pag-aaral ko ng Bible. Hindi siya ganoon, pastor. Sumasaway siya ng may pag-ibig sa mga tao sa paligid niya. Kaya ganoon na lamang kasakit yung pagtanggap niya ng persecution mismo galing doon sa Mhm. mga kinikilala niya mga kapatid na itinatama nga niya yung mga maling gawi. I agree with you talagang merong pa rin pagmamahal sa tinig ni Jesus. Maski binabanggit niya yung mga sumpa sa Matthew 23. Sabi niya, Oo. woe unto you, scribes and Pharisees. Merong pagmamahal sa tinig niya. Mm. And tandaan natin po, yung Matthew 23, nauna yung Matthew 21. Yung Matthew 21, si Jesus, nagdesisyon na pumunta ng Jerusalem. Sabi ng mga alagad niya, bakit tayo pupunta dyan? Hinahanting nga tayo ng mga Pariseo. Papatayin ka nila. Yeah, oo. Bakit pupunta pa tayo dyan? So, pumunta pa rin si Christ kasi meron siyang misyon para maligtas yung mga Pariseo. Yun po yung Matthew 21:22 Nagmisyon si Christ, nangaral siya sa mga Pariseo, maski gusto siyang patayin, pinangaral niya yung gospel sa kanila para maligtas sila. Yes. Then, saka lang dumating yung Matthew 23, sinusumpahan niya nung nireject siya. Pero kagaya sabi mo, masakit talaga kay Kristo yun. Hindi lang merong tinig ng merong pagmamahal sa tinig niya, meron ding yung hapdi kasi nga ni-reject Yes. siya. He had already been rejected when he Yes. mentioned those curses in Matthew 23. At saka ganito yun, kung magsasaway tayo ng tao, dapat kagaya tayo ni Kristo. Sasawayin lang natin yung isang tao nagkakasala kung tayo nakahandang mamatay para sa tao na yun. Kung yung pagmamahal natin sa Kanya, yung nakahanda tayo isakripisyo yung sarili natin para sa Kanya, saka lang natin sasawayin yung tao. Grabe yun, pastor. Ko, Grabe yun, ang lalim na nun, pastor, na prinsipyo. Na kaya lang at pwede lang tayo mangsaway ng kapwa o ng isang sabi nating grupo. Kasi pastor, ang tanong ko ngayon sa'yo, pinopost natin yung mga saway kumbaga, may video tayo kung ano yung napapansin natin, pinapakita natin sa mga tao na talagang may dapat tayong maitama sa ating iglesia, sa kabuuan. Lalo na sa pagdadala natin ng mensahe tungkol sa kaligtasan. Kasi sobrang mali na, karalasan talaga, pastor, nagiging mali. Kaya, yes, alam namin na hindi natin stand na we are saved by keeping the law, the rules. Yes, alam natin yan, mga kapatid, Pero sa nangyayari sa evangelism sa buong Pilipinas, dito lang sa Baka vicinity na alam ko, ganun pastor yung nagiging nangyayari. So tinuturo natin sa kanila yung rules. Kaya akala nila yun yung magiging daan nila ng kaligtasan. So pastor, kaya nagkakaroon tayo ng pagsaway, Kaya yung tanong natin, pastor, handa ba tayong mamatay para sa So yun yung tanong, ang sagot ko sa sarili ko, okay lang. Kung yun yung maging consequences ng mga pinagsasabi namin dito para sa magkaroon lang tayo ng pagkagising, ayos lang. Kaya yun, pastor. Sa'yo, pastor, sa tingin mo? Matagal na, Mark Paul. Amen. Dinedicate ko yung sarili ko sa ministry na ito na pagtutuwid ng church.
although sinasabihan ako, wala ka nang ginawa kundi manuligsa, sinisiraan mo yung church, yung sinasabi sa akin. At nakahanda na akong tanggapin yung mga yon. Natutuwa lang ako, marami naman nagigising, Mark Paul. At natutuwa nga ako, isa ka sa mga iyon na Amen. nagising sa magitan ng ministry na pinapagawa sa akin ng Diyos. Pero darating kaya ang panahon na ipe-persecute ako, ipe-persecute tayo, yung mga opisyal ay kumbaga tutulig side tayo, okay lang. Okay lang, I have already accepted that. Pero hindi pa naman dumarating, Mark Paul. Puro yung mga panunuligsan nanggagaling lang sa baba. Sa mga social media, may mga ilang pastor din na nagagalit. Pero yung mga official talaga, wala pa. Pero sige. Pero ganito, pastor, gusto ko lang malaman ninyo, mga kapatid, na hindi namin na meant na sirain o magkaroon ng confusion sa church. Ang totoo, ang church ay confused. Kaya pag nalaman nila kung ano yung sinasabi ng Biblia, lalo na yung chapter 3, verse 14, 15, 16, 17, 18 ng aklat po ng Revelation, which is yung pagsaway ni Jesus, pinakahuling church or the Laodicean church, the last church, the Seventh-day Adventist church, ay sinasabi namin yung mga kapatid, hindi dahil gusto namin na makilala kami, tulig sa inyo kami, hindi ganon. Sino ba naman gusto, pastor, ng matuligsa? Ang alam ko lang, pastor, na gustong gumawa ng chismis para sumikat, mga artista. Wala naman tayong nakukuha dito, pastor, kahit magkano, kahit ano, di ba? So kaya ang amin ay pure para sa ikabubuti ng ating iglesia. Kaya sana, mga kapatid, magkaroon tayo ng kagaya ng sinabi ni Paul sa chapter 3 at chapter 4. Huwag natin papagmatigasin yung ating mga puso kapag narinig natin yung tinig ng ating Panginoon. Magpulay-bulayan natin. Kasi ganoon din yung ginawa ko sa pagkarinig ko kay Pastor Joel nung una. Sabi ko, mukhang matindi yung sinasabi ni Pastor. Pag-aralan ko nga. So pag-aralan nyo rin. Hindi yung nabasa nyo lang, may ngaw-ngaw na agad tayong sasabihin. So, ganoon, mga kapatid. Hindi namin yung sinasabi para sirain ng church, ulitin ko. Kundi sinasabi namin yung para meron tayong maitama na akala natin kasi wala nang mali sa nangyayari sa atin sa church. Yeah. Meron din principle, Mark Paul, before you build up, you have to destroy. Kumbaga, yung isang building na may sira-sira, kailangan sirain mo muna yan, saka ka magtayo ng bagong building. In a way, layunin natin pabutihin yung church, pero in a way dapat magkaroon ng kaunting pagsisira sa mga mali. Sinisinsil. So yun din naman ang ministry ni Christ Kung babasahin natin talaga yung mas malalim, yung mga miracle ni Christ, lahat yun may intention na baguhin yung mga sistema na itinayo ng mga Pariseo. Kumbaga sinisira niya muna yung maling sistema ng Pariseo para magtayo ng sistema ng kaharian.